Taon-taon, ang mga tagagawa ay naglalabas ng 10-10 bagong modelo. Ang karamihan ay mga simpleng pag-update, pagbabago ng kulay, at maliliit na pagpapabuti. Ngunit paminsan-minsan, lumilitaw ang mga motor na nagpayanig sa pundasyon ng industriya. Mga makinang dumarating na may ugnayang kalidad at presyo na napakatindi. Isang teknolohiyang napakaabante o isang panukalang napakamapangahas na ang ibang mga tatak ay napipilitang kumilos. Ito ang siyam na motor ng 2026 na mag-aalis ng antok sa mga kakumpetensya. Ang numero 1 ay hindi lamang nakakatakot, direktang nakapangingilabot ito. Magsisimula na tayo. Numero siyam, CF Moto 4045 CLC Bobber. Kung 10 taon nang nakalilipas ay may nagsabi sa iyo na ang isang tatak mula sa China ay magpapakaba sa mga higanteng Europeo at Hapones, tatawagin mo siyang baliw. Maligayang pagdating sa 2026 kung saan ang hula na yon ay naging pinaka-nakakatakot na realidad para sa mga departamento ng marketing sa kalahati ng mundo. Ang CF Moto 4045 CLC ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang misil na direktang nakatutok sa puso ng segment na custom de akseso. Ito ay isang bobber na may mga linyang klasiko, ngunit may modernong diskarte. At binuo ito ng may antas ng pagkakagawa na nagpapahiya sa mga tatak na doble ang halaga. Ang makina nito ay isang bisilindriko paralelo na may 449 na sentimetro kubiko. Ang parehong nakakabit sa matagumpay na 4045 SS. Isang mekanika na napatunayang maasahan, makinis, at may karakter na nakakaakit mula sa unang metro. Nagbibigay ito ng humigit kumulang 40 lakas kabayo. Isang bilang na higit pa sa sapat para gumalaw ng malaya sa trapiko sa lungsod. At para mapanatili ang bilis sa bukas na kalsada nang walang pakiramdam na kinakapos. Ngunit ang tunay na nagpapahirap sa mga kakumpetensya ay hindi ang mekanika, kundi ang kabuuang pakete na nagawang ialok ng CF Moto sa presyong tila isang pagkakamali. Pinag-uusapan natin ang Horquilla Invertida, isang bagay na hindi karaniwan sa segment na ito. Pinag-uusapan natin ang mga lyantas de aleacion na may eksklusibong disenyo na hindi magbumulang mura sa isang mas mahal na motor. Pinag-uusapan natin ang isang upuang tipo bobber na para sa iisang tao lamang, malambot at may dekalidad na tapiserya. Pinag-uusapan natin ang isang escape doble kromado na bumabalot sa gulong sa likod ng may eleganteng nagpapaalala sa mga custom na Amerikano noong mga taong 1940. At pinag-uusapan natin ang isang pintura na may lalim at kintab na tila likido, na may mga pagtatapos sa negromate at mga detalyeng kromado na nagbibigay dito ng modernong retro na hangin na uso ngayon. Ang tangke na may hugis na pahabang luha ay isang eskultura sa sarili nito. Ang mga intermittentes ay gawa sa LED. Ang instrumentasyon ay isang maliit na pabilog na screen na pinagsasama ang analogo at digital. At ang posisyon sa pagmamaneho ay eksaktong hinahanap mo sa isang bobber. Ang mga paa ay nasa unahan, tuwid ang likod, at relax ang mga braso. At pagkatapos ay ang presyo. Iyan ang tunay na problema para sa mga kakumpetensya. Naunawaan ng CF Moto ang isang pangunahing bagay. Upang manalo sa bahagi ng merkado sa Europa at Amerika, hindi sapat ang gumawa ng mga disenteng motor. Kailangang mag-alok ng higit sa mas mababang halaga hanggang sa mawalan ng balanse. At ang 4045 CLC ay dumarating na may tag na magpapakaba sa higit sa isang tradisyonal na tagagawa. Ang Honda at Kawasaki ay pasulyap-sulyap sa kanilang mga maliliit na custom at nagsisimulang magkwenta. Ang Triumph na ang Speedmaster at Bobber ang kanilang mga pangunahing modelo ay nagtatala ng may pag-aalala. At ang mga dealer sa kalahati ng mundo ay nagsisimulang makatanggap ng mga tawag na nagtatanong,
kung kailang darating ang magandang Chino na yon. Ang 40-45 CLC ay hindi ang pinakamalakas na motor sa merkado, ni ang pinakamabilis, ni ang pinakamoderno sa teknolohiya. Ngunit ito ang tiyak na babala na iniwan na ng China ang panahon ng mga murang laruan at mga kopyang walang kaluluwa upang simulan ang pagbuo ng mga motor na may sariling pagkakakilanlan, na may tunay na kalidad at may mga presyong masakit. At yon, sa 2026, ang higit na nakakatakot sa mga dekada ng nanghingibabaw sa merkado nang hindi tumitingin sa likod. Numero 8, Triumph Speed Twin, 900, pag-update. Ang Triumph ay maraming taon nang nangingibabaw sa segment ng mga modernong retro nang may kahangahangang galing, gaya ng isang guro na matagal nang nagtuturo ng parehong klase, kaya alam na niya ang mga tanong bago pa itanong. Ang Speed Twin 900, na kilala hanggang ngayon bilang Street Twin, ay matagal nang naging pintuan para sa libu-libong motorista na nangangarap ng isang Triumph, ngunit hindi kayang bumili ng isang Bonneville na may malaking silindrada. At sa 2026, dumarating ang isang pag-update na napakalalim, kaya naglalaway ang lahat ng kakumpetensya na sumusubok na kumuha ng bahagi sa merkado nito. Ang makina ay nananatiling bisilindriko paralelo na 900 sentimetro kubiko na pinalalamig ng likido, isang block na isa ng benchmark para sa pagiging maaasahan nito at sa karakter nito. 65 lakas kabayo na hindi babali sa iyong leeg, ngunit nagbibigay ng sapat na lakas mula sa 1,500 revolusyones. Eksakto ang kailangan mo para gumalaw sa lungsod nang hindi nagpapalit ng kambyo sa bawat stoplight. Ngunit pinino ng Triumph ang elektronika upang ang tugon ay maging mas makinis, mas diretso, mas briton. Nagtrabaho sila sa injeksyon at sa mapa ng pag-aapoy upang alisin ang anumang kagaspangan, anumang pag-aalinlangan sa pagbibigay ng lakas. Gayunpaman, ang bago ay nasa chassis at sa mga detalyeng nagbibigay ng pagkakaiba. Ang Horchila sa harap ay pinabuti na may mas mahabang takbo at mas tumpak na pagkakaayos na nangangahulugang mas komportableng pagmamaneho sa mga sirang kalsada at mga lubak sa lungsod. Ang mga amortiguador sa likod na yon ay maaari nang i-adjust sa prekarga, na nagpapahintulot na iakma ang motor sa karga at sa estilo ng pagmamaneho. Ang mga disko de freno ay lumaki ang diametro at ang mga pinsa ay mas malakas ang kagat, dahil alam ng Triumph na ang kaligtasan ay hindi isang aspeto na maaring bawasan. Ang manibela ay bahagyang mas malapad, mas natural ang posisyon at ang upuan ay ganap na muling dinisenyo na may mas makapal na foam na nakakayanan ang malalayong biyahe nang hindi nagrereklamo ang katawan. Ngunit ang tunay na ikinababahala ng mga kakumpetensya ay hindi ang isang partikular na numero, kundi ang ganap na balanse na nakamit ng Triumph sa motor na ito. Ang Speed Twin 900 ay hindi ang pinakamabilis sa kategorya nito, hindi ang pinakamura, hindi ang pinaka-high-tech, hindi ang may pinakamaraming gamit mula sa planta. Ito ang gumagawa ng lahat ng tama. Ito ang perpektong motor, ang walang kahinaan, ang maaari mong irekomenda sa kahit sino nang nakapikit ang mga mata. Numero 7, KTM. 390 Adventure, bagong henerasyon. Binago ng KTM ang segment ng mga adventure de akseso nang ilunsad nito ang unang 390 Adventure. Ito ang unang nagpatunay na hindi mo kailangang gumastos ng 20,000 euro para magkaroon ng isang motor na may tunay na kakayahang off-road, na may mga dekalidad na suspensyon at maayos na elektronika. At sa 2026, ang mga taga-Mattighofen ay nagpasyang bigyan ito ng isang pagbabago ng napakatindi, kaya ang ibang mga tagagawa ay nagtatanong pa rin kung paano sila sasagot.
Ang bagong henerasyon ng 370 Adventure ay dumarating na may mas radical na diskarte, mas off-road, mas seryoso, mas kahel. Ang makina ay nananatiling monosilindriko na may 379 na sentimetro kubiko. Ang LC4 na C na yon na laging naririyan na dahan-dahang pinahusay sa bawat henerasyon. 44 na lakas kabayo na may makulit na karakter, na may paraan ng pagbibigay ng lakas na tatak KTM, na tila isang modernong dalawang tiempos na nagpapilit sa iyo na panatilihin itong mabilis ang ikot para makuha ang lahat ng galing nito. Ngunit ang tunay na revolusyon ay wala sa makina, kundi nasa chassis at sa mga suspensyon. Sa unang pagkakataon sa segment na ito, ang KTM ay naglagay ng isang horkiya sa harap na WP Apex na 43 mm na ganap na na-adjust sa compression at extension. Isang bagay na hindi nakikita sa silindrada na ito, isang bagay na hanggang ngayon ay nakareserba lamang para sa mga motor na nagkakahalaga ng 10,000 euro pataas. Ang amortiguador sa likod ay WP Apex din, na may separador de deposito, gaya ng sa mga totoong motor, gaya ng sa mga pangarera. Ang takbo ng mga suspensyon ay dinagdagan ng ilang sentimetro, gayon din ang taas mula sa lupa, at ang baskulante ay ganap na bago, na dinisenyo upang mapabuti ang katatagan sa mga sirang lupain at sa mabilis na takbo. Ang elektronika ay na-update gamit ang isang sentralita inertial na 6 na axis, ang parehong ginagamit ng mga malalaking KTM na nagpapahintulot sa kontrol de traksyon sa kurbada at ABS sa kurbada. Oo, tama ang narinig mo. Isang 370 na may cornering ABS at traction control. Numero 6. Ducati Monster 30 anniversario. 30 taon, 3 buong dekada, mula nang si Miguel Angel Galuzzi ay umupo sa harap ng isang piraso ng papel at iginuhit ang magiging motor na nagligtas sa Ducati mula sa pagkabangkarote. Ang orihinal na Monster, ang M900 noong 1973, ay hindi lamang naging matagumpay sa benta. Ito ay isang pagbabago ng paradigma. Pinatunayan nito na ang isang motor ay maaring maging simple, naked, walang mga karenado, at gayon pa man ay may puso at kaluluwa na isang pampalakasan. 30 taon pagkatapos, nais ng Ducati na ipagdiwang ito ng nararapat at naglabas ng isang espesyal na edisyon na nagbibigay pugay sa unang Monster na yon, ngunit gamit ang teknolohiya at mekanika ng 2026. Ang basehan ay ang kasalukuyang Monster, ang kilala nating lahat, kasama ang makina nitong V2 na 937 cm kubiko. Ito ang Testa Stretta, ang parehong nakakabit sa Hypermotard, isang bisilindriko na nagbibigay ng 100 at 11 lakas kabayo na may matinding tulak mula sa ibaba at tunog, na Ducati lamang ang nakakagawa. Ito ay isang makinang may karakter, may personalidad, na nanginginig ng sapat lang para ipaalala sa iyo na nakasakay ka sa isang Italyana, ngunit hindi ito nakakaabala. Ngunit ang nagpapabukod tangi sa limitadong edisyong ito ay ang mga detalyin pag-alaala, ang pag-aalaga na ibinigay ng Ducati sa bawat elemento upang ang mga kolektor at mga mang-inibig sa tatak ay mag-agawan para dito. Ang mga kulay ay dilaw at itim, ang parehong disenyo gaya ng unang Monster noong 1973, na ang bastidor ay matingkad na dilaw at ang tangke ay negro mate na may mga linyang lateral na kumukopya sa orihinal. Ang mga yantas ay may partikular na disenyo na may 5 dobleng braso na nagpapaalala sa mga noong dekada 90, ngunit may modernong pagkakagawa. Ang upuan ay monoplaza,
na may espesyal na tahi at ang numerong 30 na nakaukit sa kulin. Ang guardabaro sa harap ay may plakang pag-alaala at ang tangke ay may gintong sagisag ng 30 anibersaryo. Numero 5. BMW R 1300 GS Adventure. Nang ilunsad ng BMW ang R 1300 GS, ang kapalit ng tanyag na 1250, naisip ng lahat na hindi na nila mapapabuti ang formula. Ang GS ay, sa sarili nitong karapatan, ang pinakamabentang motor sa Europa, ang tiyak na batayan ng segment na adventure, ang naisgayahin ng lahat at walang nakakapantay. Ngunit sa Munich ay hindi sila natutulog, at sa 2026 ay dumarating ang bersyon na hinihintay ng lahat ng mga manlalakbay na sukdulan, ang R 1300 GS Adventure. Ang basihang mechanical ay pareho sa normal na GS. Ang kahangahangang inhenyeriya ng makina na boxer na 1,300 cm3 na pinalalamig ng likido at hangin. 145 lakas kabayo na may kurba ng lakas na tila isang tuwid na linya, walang katapusan mula sa pagandar hanggang sa limitasyon ng makina. Ito ay isang makinang tumutulak, humihila, na tila hindi maubusan ng lakas. Ngunit ang adventure ay nagdaragdag ng lahat ng kailangan ng mga totoong manlalakbay, ang mga tumatawid sa mga disyerto, bundok at kontinente, upang hindi na kailangang huminto tuwing 2 oras. Ang tangke ng gasolina ay lumaki hanggang 33 litro, na nangangahulugang may kakayahang tumakbo ng higit sa 500 kilometro nang hindi kailangang humanap ng gasolinahan. Ang mga suspensyong elektroniko na ESA ay mula sa pinakabagong henerasyon na may otomatikong pagsasayos ng karga, sa paraang ang motor ay laging maayos ang takbo, laging balanse, anuman ang dalang bagahe o ang pasaherong nasa likod. Ang mga proteksyon ay komprehensibo. May mga baras sa gilid mula sa planta, proteksyon sa carter, at karagdagang mga ilaw na ginagawang parang araw ang gabi. Ang mga paraan ng pagmamaneho ay pinalawak na may mga opsyong partikular para sa off-road, na may mga mapa ng makina, control de traksyon, at ABS na dinisenyo upang gumana sa lupa, graba, putik, at buhangin. Ang screen na TFT ay dambuhala, na may kasamang navigasyon sa pamamagitan ng aplikasyon ng BMW at kabuuang koneksyon para sa cellphone at intercom. Ang adventure ay mas mabigat kaysa sa normal na GS, isang bagay na hindi maiiwasan dahil sa mas malaking tangke at mas maraming proteksyon. Numero 4. Aprilia Tuono 457. Ang Aprilia ay maraming taon nang nagpapatunay na sa Noale ay alam nilang gumawa ng mga pampalakasan na may kaluluwang Italyano. Ngunit sa Tuono 457 ay nagbigay sila ng isang golpe sa mesa na wetyo sa buong segment ng mga naked de akseso. Bakit? Dahil kinuha nila ang espiritu ng Tuono 660, inilagay ito sa isang motor na mas maliit, mas magaan, at may presyong makakapanakit ng husto. Ang makina nitong bisilindriko paralelo na 457 cm3 ay isang obra ng inhenyeriya. Pinalalamig ng likido, may doble arbol de levas at 4 na valvula bawat silindro. Nagbibigay ito ng humigit kumulang 47 lakas kabayo. Isang figurang kontrolado, oo, ngunit may tulak sa mataas na bahagi na nagpapaalala sa mga dalawang tiempos noon. Ang chassis ay isang doble viga na bakal na may geometriyang direktang minana mula sa RS 457 na nangangahulugang sa mga kurbada ay kumikilos ito gaya ng isang tunay na pampalakasan.
Ang mga suspensyon ay regulable, ang mga preno ay pirmado ng Vibri, at ang elektronika ay may kasamang aselerador ride-by-wire at dalawang paraan ng pagmamaneho. Ngunit ang pinakamaganda sa Tuono 457 ay ang balanse. Ito ay isang motor para matuto, para magsimula, para gawin ang mga unang hakbang sa mundo ng dalawang gulong ng walang takot. Ngunit isa rin itong motor para maglibang, para hanapin ang limitasyon sa isang kalsadang may mga kurbada at umuwi ng may ngiti mula tainga hanggang tainga. Naunawaan ng Aprilia na ang merkado ng mga maliliit na naked ay nangangailangan ng isang bagay na may karakter. Ng isang bagay na hindi lamang simpleng motor para pumasok sa trabaho. Ang Tuono 457 ay iyon. Ito ang pintuan para pumasok sa mundo ng Aprilia, kasama ang lahat ng pagsinta at pagkapampalakasan na hatid nito. At kapag ang mga nagsisimula rito ay naghangad pa ng higit, alam na nila kung saan titingin. Ang tunay na naghihiwalay sa Tuono 457 mula sa mga nakababagot na motor na pang-umpisa ay ang ugnayan nito sa hangin. Ang semi-karenado sa itaas ay dinisenyo upang ilihis ang mga turbulensya mula sa mga balikat ng piloto na nagpapahintulot sa pantakbo sa autopista ng mas komportable kaysa sa iminumungkahi ng laki nito. Ang Sigüeñal na may anggulong 270 grado ay nagbibigay dito ng karakter at tunog na tumutulad sa isang maliit na V2 na nag-aalis ng mga nakakaabalang pang-ininig at nagbibigay ng mahusay na traksyon sa paglabas ng mga mababagal na kurbada. Ang Aprilia ay naglagay din ng kabuuang koneksyon sa matalinong telepono na nagpapahintulot sa navigasyon na hakbang-hakbang ng direkta sa screen, isang bagay na hindi karaniwan sa kategoryang ito. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa mga tatak na Hapones na nagpapatunay na ang isang driver na may lisensyang A2 ay hindi kailangang magsakripisyo ng istilong Italyano o ng makabagong teknolohiya dahil lamang sa usapin ng silindrada. Numero 3. Yamaha R Siam. Maraming taon na nating itong hinihintay. Maraming taon na nakikinig sa mga bulung-bulungan, nakakakita ng mga prototipong espiya. Nangangarap na ang Yamaha ay magpasiya na. Sa wakas ay ilagay ang makina ng MT-0 Siam sa isang tunay na karenado. At sa 2026, sa wakas ay dumating na ito. Ang Yamaha R Siam ay ang pampalakasan na isinisigaw ng mga tagahanga ng tatak. Ang makina nitong 3-silindriko na 800 siyam na putsiyam na sentimetro kubiko ay ang parehong nakakabit sa MT-0 Siam. Ngunit may pagsasaayos na partikular para sa sirkito. 120 lakas kabayo na may kurba ng lakas na tila walang katapusan. At ang katangi-tanging ugong ng 3 silindro na nakatataas ng balahibo. Ngunit ang mahalaga sa R Siam ay hindi lamang ang makina, kundi ang kabuuang pakete. Ang chassis ay isang bagong disenyo ng doble viga na aluminyo na may katigasan na pinahusay upang magbigay ng pinakamataas na katumpakan sa mga mabilis na kurbada. Ang mga suspensyon ay ganap na na-adjust, pirmado ng KYB, at ang mga preno ay may radyo Brembo sa harap na may mga pinsa de angklahe radial. Ang elektronika ay pang-unang dibisyon, sentralita inersyal na 6 na axis, control de traksyon na na-adjust, control de kabayito, control de frenada, at isang screen na TFT na 5 pulgada kasamang lahat ng datos na maaring kailanganin mo. Ang karenado ay hindi lamang maganda, ito ay gumagana, na may aerodinamikong binuo sa tunnel del viento upang protektahan ang piloto at bawasan ang resistensya. Ang R Siam ay dumarating upang makipagkumpitensya sa Triumph Daytona 765, sa MV Agusta F3, at sa lahat ng mga pampalakasan na may katamtamang silindrada na naniniwalang kontrolado na nila ang merkado.
At ginagawa ito ng may pagiging maaasahan ng Yamaha, may malawak na network ng mga dealer at may presyong makakapanakit ng husto. Dahil ang Yamaha ay hindi naparito upang makipaglaro, naparito sila upang manalo. Ang tunay na alas sa ilalim ng manggas ng RCM ay ang balanse nito sa pagitan ng liksi at katatagan. Salamat sa Sigüeñal nito na may teknolohiyang crossplane. Ang pagbibigay ng lakas ay napakadirekta, kaya nagpapahintulot itong magbukas ng gas ng may buong tiwala sa paglabas ng mga pinakamahigpit na kurbada, nang walang biglaang pagginig ng isang tradisyonal na tetrasilindrika. Ang Yamaha ay naglagay ng isang sistema ng mabilis na pagpapalit ng kambyo ng ikatlong henerasyon na nagpapahintulot sa pagtaas at pagbaba ng mga martsa ng walang embrag, kahit na nakabukas ang aselerador. Isang technical na kagalakan na nagpapababa ng oras sa bawat ikot sa sirkito. Ang posisyon sa pagmamaneho ay pinino upang hindi maging kasing sugdulan ng sa isang R6 na nagpapahintulot sa mga gumagamit na masiyahan sa mahabang ruta sa kalsada nang hindi natatapos na wasak ang likod. Ito ay isang motor na nakakatakot dahil ginagawa nitong abot kamay ang pagganap na pampalakasan, na nag-aalok ng teknolohiya na 5 taon lamang ang nakararaan ay para lamang sa mga opisyal na piloto ng MotoGP. Numero 2. Ducati Panigale V2 Super Quadro Final Edition. Ito ay isa sa mga motor na nagmamarka ng bago at pagkatapos. Hindi dahil sa kung ano ito, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang Ducati Panigale V2 Super Quadro Final Edition ay ang pagpapaalam sa makinang bitsilindriko Super Quadro, ang nagbigay ng maraming kagalakan sa tatak, na nanalo sa mga karera at nagpaibig sa libu-libong motorista sa buong mundo. Nagpasya ang Ducati na iretiro ito at ginagawa nila ito sa pinakamataas na antas. Nanatili itong parehong makina na 955 sentimetro kubiko, kasama ang 155 lakas kabayo na tumutulak na parang martilyo na tunog kapag binibilisan mo ang takbo. Nanatili itong mailap na hayop na kailangang matutong dalhin, na nagbibigay ganap sa mga nakakaunawa rito at nagpaparusa sa mga hindi gumagalang dito. Ngunit ang huling edisyong ito ay espesyal. Dala nito ang mga kulay ng Panigale na pangarera, na ang bastidor ay pula at ang karenado ay puti at pula kasama ang watawat ng Italya. Ang mga lyantas ay gawa sa magaan na aleasyon, ang upuan ay may mga espesyal na tahi, at ang tangke ay may plaka na may numero ng limitadong unit. Ilang daan lamang ang gagawin, at lahat ng iyon ay mabebenta na bago pa makarating sa mga dealer. Ang Panigale V2 ay hindi ang pinakamabilis na motor, ni ang pinakamoderno sa teknolohiya, ni ang pinakamadaling dalhin. Ito ang huli sa isang lahi, ang huling awit ng isang makinang gumawa ng kasaysayan. At dahil doon, tinatakot nito ang mga kakumpetensya. Dahil kapag ang isang tatak ay kayang magbigay ng emosyon sa mga tagasunod nito, kapag kaya nitong lumika ng ganitong ugnayang sentimental sa isang makina, pinatutunayan nito na mayroon itong bagay na wala ang iba: kaluluwa. At ang kaluluwa ay hindi nabibili ng inhenyeriya. Ang nagpapagawa sa final edition na ito bilang isang bagay ng ganap na pagnanasa ay ang pagsasama ng mga bahagi ng Panigale V4S, gaya ng suspensyong elektroniko na Öhlins Smart EC.0 na nag-aayos ng compression at rebound sa loob ng milisegundo ayon sa kalagayan ng aspalto. Ang escape na gawa sa titanyo na pirmado ng Akrapovic ay hindi lamang nagbabawas ng kabuuang timbang ng 3 kilo, kundi nagpapalaya sa pinakadalisay at visceral na ugong ng makinang bisilindriko sa matataas na revolusyones, isang himig na malapit ng maging bahagi ng nakaraan. Ang aerodinamika ay napabuti sa pamamagitan ng mga pakpak na gawa sa fibra de karbono na hango sa kompetisyon, na lumilika ng pababang karga na 7 kilo
sa bilis na 270 kilometro bawat oras, na pinananatili ang gulong sa harap na nakadikit sa lupa. Ito ay isang piraso para sa koleksyon na hindi lamang tataas ang halaga sa paglipas ng mga taon, kundi nagpapaalala sa mga tagagawang Hapones na ang pagsintang Italyano, kapag pinagsama sa modernong teknikal na katumpakan, ay isang puwersang hindi matatalo sa asphalt. Numero 1. KTM 1390 Super Duke R Evo. At narating na natin ang numero 1. Ang hayop, ang walang awa. Ang KTM 1390 Super Duke R Evo ay ang pinaka-ekstremong naked na mabibili mo ng pera. At sa 2026, nagpa siya itong maaari pa itong maging mas mabangis. Ang makina nitong V-twin na 1,390 cm3 ay isang tunay na kabaliwan. 190 lakas kabayo na may lakas ng makina na mag-aalis sa pwesto ng iyong mga buto sa leeg tuwing magbubukas ka ng gas. Nurik hindi lamang ito ang lakas, kundi kung paano nito ito ibinibigay. Ang Super Duke ay may tulak mula sa ibaba na tila imposible sa isang bitsilindriko. Bumibilis ito na parang rocket, tumutulak na parang tren, at umuungal na parang sugatang hayop. Ang chassis ay isang multitubular na bakal na may baskulante monobraso na aluminyo. Isang kombinasyon na nagbibigay dito ng hindi kapanipaniwalang katigasan at kontroladong timbang. Ang mga suspensyon ay WP Semi-Activas ng pinakabagong henerasyon na nag-aayos sa loob ng milisegundo sa mga kondisyon ng aspalto at sa estilo ng pagmamaneho. Ang elektronika ay mula sa ibang planeta. Sentralita inersyal na 6 na axis, kontrol de traksyon na may paraang slide, kontrol de kabayito na naa-adjust, launch control, quick shifter sa pagtaas at pagbaba, at isang screen na TFT na 5 pulgada na may kabuuang koneksyon. At ang lahat ng iyon ay may disenyong tila kinuha sa isang pelikula ng siyensya piksyon, kasama ang ilaw sa harap na tila isang galit na robot at ang maliit na kulin na nagpapakita sa gulong sa likod na parang isang tropeo. Ang 1390 Super Duke R Evo ay hindi motor para sa lahat. Ito ay motor para sa mga nakakaalam ng gusto nila. Para sa mga hindi nakukuntento sa kakaunti. Para sa mga nakakaunawa na ang kalsada ay isang larangan ng digmaan at nais nilang humarap gamit ang pinakamahusay na sandata na mayroon. Ang mga kakumpetensya ay maaaring sumubok na kopyahin ito. Maaaring sumubok na lumapit, ngunit laging may distansyang hindi matatawid. Dahil ang KTM ay maraming taon nang pinapahusay ang pormulang ito. At sa 2026 ay narating na nila ang rurok. Ang Super Duke ay ang reyna ng mga naked. Ang tinitingnan ng lahat ng iba ng may paggalang, ingit at takot. Dahil kapag lumitaw ito sa salamin, mayroon lamang 2 opsyon. Tumabi o subukang sumunod dito. At halos palagi, ang una ang pinakamatalinong gawin. 9 na motor na dumating upang baguhin ang merkado sa 2026. Mula sa eleganteng Chino ng CF Moto 445 CLC hanggang sa ganap na kabagsikan ng KTM 1390 Super Duke R Evo, dadaan sa pagbabalik ng Yamaha R Sham at ang pagpapaalam ng Ducati V2. Ang mga kakumpetensya ay may dahilan para kabahan. At tayo, ang mga motorista, ay may dahilan para magdiwang. Dahil kapag ang mga tatak ay nag-aagawan para sa ating mga bulsa, ang tanging nananalo ay tayo. Sabihin mo sa amin, alin sa 9 na ito ang tila pinakamapanganib para sa iyo? Ang naked na kahel,
Ang pampalakasan na asul o ang bichilindrika na Italyana? Maglalakas loob ka ba sa hayop ng KTM o mas gusto mo ang katumpakang pang-opera ng R-Sham? At kung nais mong maging updated sa lahat ng mga balitang tumatakot sa merkado, mag-subscribe ka dahil ang pinakamaganda ay darating pa lamang.